susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Laging bago at laging ngayon. Kaya laging tandaan mo po, ang Diyos po ay hindi inuulit ang kanyang ginamit na pamamaraan noon. Kaya napakaganda po ng buhay na relasyon sa Diyos dahil laging bago ang kanyang paggawa at laging kakaiba ang kanyang pamamaraan. So sabihin mo, hindi ginagamit ng Diyos ang pamamaraan na ginawa niya sa iba noon, maging sa naranasan mo sa iyong buhay. Laging bago ang pagkilos na gagawin ng Diyos. So ating muling banggitin, always new, always now. Laging bago at laging ngayon. So atin pong unawain, sa kabuuan agad ay kailangan lagi kang kumilos agad. Yun po yung now. Huwag mong ipagpaliban. Huwag mong ipagpaliban ang pwede mong gawin ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Kaya napakahalaga po, para makagawa ang Diyos ng bago, sumunod ka sa kanyang ibig. Kapag iyong naramdaman ito at kapag ito ay iyong narinig at iyo itong isinagawa, maiintindihan mo kung ano yung narinig mo. Kaya nais kong ating maintindihang mabuti na ikaw at ako ay nakatakda at nakatalaga sa mga dakila at walang hanggang pagpapala na hindi mo alam at hindi pa nangyayari sa iyo. Kaya yung nangyari na sa iyo, hindi na uulitin ng Diyos yun. Puro bago na ang gagawin sa iyo. So, sa Jeremiah 29:11, alam kong kabisado natin ito. At ang sabi po dito, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So atin pong pansinin ang kabutihan ng Diyos. Ang layunin niya ay maging maganda ang iyong bukas. So ang Diyos po ang nangako ng may katiyakan na gusto niya maganda ang iyong kinabukasan. At paano po natin malalaman na maganda ang ating kinabukasan? Kailangan ating alamin ang laman ng isipan ng Diyos. May iniisip ang Diyos para sa iyo. At ito ay laging kapayapaan. Kapag ang tao po ay may sakit, wala po siyang kapayapaan. Kapag ang tao po ay kapos ng pera, wala siyang kapayapaan. Kapag ang tao po ay nasa bisyo, wala siyang kapayapaan. At kaya ang tao ay nagbibisyo dahil hindi niya alam ang magandang laman ng isipan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, ang labanan po ay lagi naming mapagtatagumpayan dahil higit pa kami sa mananagumpay kay Jesucristo at nasa amin ang Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu, kaya kami ay walang talo. Kaya turuan mo at tulungan ang bawat isa na anumang gulang ang sinuman ay merong nakatakda ka pa rin dakilang bagay na gagawin sa bawat isa. Wala pong basurahan sa langit at wala pong linikha kang yagit. Lahat kami espesyal sa iyo at ramdam namin ang sobrang pagkagiliw mo sa amin. Sa iyo po ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Walang halaga po kung ano ang sabihin ng mga tao sa atin. Ang mahalaga po ay ang mga sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Na tayo ay sobrang iniibig niya. We are the object of His love and we are right at the center of His plan. Tayo po ay nasa sentro ng Kanyang napakahusay na plano. Ikaw at ako ay maganda ang kinabukasan. Ikaw ay naniniwala na maganda ang kinabukasan mo? Amen.
Kaya nga ating unawain, ang labanan po ay doon sa isipan ng Diyos. Kailangang paniwalaan mo. Sa Isaiah 55 verse 6, Isaiah 55:6, seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near. So atin pong pansinin, ang dalawang bagay na dapat nating masugid at buong kaligayahang ginagawa, una ay hanapin siya. At pangalawa ay tawagan siya. Mahilig ka rin lang magti-text, hindi mo na kailangan mag-load. Kaya huwag ka na mag-text sa Diyos, tumawag ka na lang. Hello? Seek ye and call ye. So, hanapin mo ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tawagan mo ang Panginoon habang siya ay malapit. Kaya napakaliwanag po na ang distansya ng layo ng Diyos sa atin ay isang panalangin lang. The distance between us and God is one prayer. Just speak one single prayer and then you are attracting God para makinig sa iyo. Interesado ang Diyos sa panalangin mo, kapatid. Sino ka man, gusto niyang marinig ang iyong boses. Sa verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. So pansinin po natin, kaya po ang tao ay bigo, kaya ang tao ay nasa kabigatan at kaguluhan at pagkalito at pagkadismaya. Dahil ang kanilang ginawa, they live independently from God. Nabuhay sila na sa kanilang ganang sarili at sila ay lumakad na hindi nila kinailangan ng Diyos. At yun po ang dahilan kung bakit ang tao ay nasa kapighatian, kung bakit ang tao ay nasa kabiguan, kahit ang tao ay maraming pera pero hindi nila makuha at the same time ang kaligayahan. Sapagkat ang kaligayahan po hindi dala ng pera, ang kaligayahan po ay buhat sa Diyos. Ang pera po, ang tanging gamit ng pera ay makabili ka ng cellphone, makabili ka ng kailangan mo, pero kailanman na hindi magpapaligaya ang salapi. Kaya napakahalaga po nating maintindihan, magbalik loob na tayo sa Diyos. At paano tayo magbabalik loob sa Diyos? Ang sabi dito, forsake your way, and then forsake our unrighteous thoughts. So forsake our wicked way, yun pong wicked na hindi po naman napakasama ng salin sa Tagalog niyan. Ang wicked po ay sarili nating pamamaraan. Nasalungat sa isinulat ng Diyos sa Biblia. Kaya ano ba yung pamamaraan? Ang pamamaraan ng tao ay to get. That is why people are so greedy, because they always desire to get in order to have. Pero ang pamamaraan ng Diyos to give so that you will receive. Hello? Kaya nga kung ating unawain, yung pamamaraan nating to get by whatever means, yun po ay wicked. Sapagkat laging tandaan po natin, hindi po tayo mapapagod kung pamamaraan ng Diyos. Magbigay ka ng pasalamat sa Diyos araw at gabi, magpuri ka sa Diyos araw at gabi, at magkakaroon ka ng kapayapaan sa harapan ng Diyos. At ang pinakamaganda pong pagpapalay, kapayapaan. Anin ng tao ang maraming pera kung siya naman ay laging takot. Anin ng tao ang magandang kalusugat pangangatawan kung lagi siyang dismayado. Kaya na, pakahalaga ang sabi rito, for the wicked forsake his way, the unrighteous man his thoughts. Kaya kung titingnan po natin, let the wicked is a decision that a person is going to take. So, ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree.
ba'y naniniwala Amen po ba? ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Ang kagalakan ay laging bumubukal mula sa kaibuturan ng aking espiritu. At ang dahilan ay ang ibinigay na pagkatawag sa akin ng Panginoong Hesus na ipangaral ang Ebanghelyo. At ang kailangan ko lamang para maisagawa ito ay si Jesus lamang. Subalit, kailangan din ng tao na makakapartner ko pagdating sa pinansyal na pangangailangan. At ang napakaganda, ang tustos na pinansyal ay nagbubuhat sa Diyos. And then you will be a channel, you will be an instrument, and you will be a conveyor of the blessing that comes from God through you to this ministry. And for this purpose, sa layuning ito, naghanda ako ng pwedeng ibigay na regalo sa inyo, anumang halaga ang inyong may pagkakaloob. At ang regalong ito ay tungkol sa dalawang CD preaching ko, o kaya ay ang refrigerator magnet na may nakasulat na salita ng Diyos. Either one sa anumang inyong may bibigay at may pagkakaloob sa ministeryong ito, mapagpala kayo ng Diyos. At ulitin kong muli, mula sa Diyos, through you as channel, through you as instrument, through you as conveyor, ito po ay pupunta sa aking pangangasiwa upang ipagpatuloy at palawakin pang lalo ang pangangaral ng kanyang kadakilaan. Dadalangin ako, O Diyos, ang banal na Espiritu ang magkonbikta sa lahat. At matanggap nila ang katotohanan ng paghabong ito na lahat kami ay daluyan lamang, na lahat kami ay kasangkapan lamang at lahat kami ay iyong gagamitin at ang umpisa ng pagdaloy ng iyong financial na kasaganaan sa amin ay sa sandali na kami ay kumilos at gawin. At lahat ng kikilos at gagawa, kakaibang kayamanan ang kanilang matanggap mula sa kanilang pagkakaloob. Mangyari ito ngayon sa pangalan ni Jesus at magpatuloy itong kaunlad at kasaganang ito sa pangalan ni Jesus at ito'y maging todong-todo at walang pagtigil. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So decide that you will return to God if you have wicked way, if you have unrighteous thoughts. And what is unrighteous thoughts? Unrighteous thought, the word righteousness, meaning that you always believe God, that you always believe that God can help you, that God can extricate you, that God can emancipate you, God can extract you out of your trouble. So naniniwala ka na ikaw ay kayang iahon sa kumunoy ng iyong kabiguan, na kaya kang tulungan ng Diyos at kalagan ka sa mga nagpapahirap na alalahanin. Kaya yung ating pag-aalinlangan, yung pag-aakala natin na ikamamatay natin ang ating nararamdaman, that is not true. Hindi ka mamamatay before 70. At hindi ka tatanda na uugod-ugod at may sakit, sapagkat ang Diyos natin kahit matanda na tayo, tayo ay Kanyang pagpapalain. At kahit matanda na tayo, matandang-matanda na magiging tayong mabunga at magiging tayong maunlad dahil yon ang pangako ng Diyos. Kaya kung ang isipang ito ang laging isipan natin, hindi ka po mapapagod. Kaya return. So, return unto the Lord, and He will have mercy upon him. So yung mercy po ay forgiveness and compassion. So return unto the Lord that He will forgive us and He will be once again compassionate to us.
Yun pong word na compassion ay dalawang salitang Latin na com at pati, to suffer together with. So yung ating dinaraan ng tiisin, kasama na natin ngayon ng Diyos na sa mga tiisin natin. Amen? And return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God. So, magbalik loob ka sa Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon, at kaaawaan ka ng Panginoong Hesukristo, at magbalik loob ka sa Amang Diyos, masaganang patatawarin tayo. Yun pong pardon, ang ibig sabihin ay absolute. Hindi na niya aalalahanin ang ating mga kasalanang ginawa. At ano ang mangyayari sa verse 8? At ang sabi po dito, napakaganda po nito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. So my unrighteous thoughts, I have forsaken it, in order to have the thoughts of God. Hello? So my wicked ways, I give it to God in exchange for His ways. So ano ang mangyayari? Ang unang mawawala kapag isipan ng Diyos ang nasa iyo at pamamaraan ng Diyos ang iyong sinusundan, ang unang mawawala ay pangamba, agam-agam, bigat sa puso at hirap sa isipan. Magkakaroon ka ng kapayapaan. You will receive the shalom of God, at ang word na shalom, ang ibig sabihin, total well-being and total prosperity. Shalom means you have the completeness of God. Kaya napakahalaga na atin pong unawaing mabuti kung gaano tayo iniibig ng Diyos. At ngayon, na ang isipan na ng Diyos ang nasa atin at ang iniisip ng Diyos ay puro mabuti. At yan ang dahilan kung bakit meron tayong kaaway. Ayaw ni Satanas na maunawaan mo yung iniisip ng Diyos. Ayaw niya. So, the war between us and Satan and his demons is about the secured and assured future that God has set forth. Sigurado ang maganda mong kinabukasan. Sigurado yan. Ulitin kong muli, walang isa man ditong magdarahop. At walang isa man ditong mapapalungi sa kabiguan, at walang sino man ditong tatanda't mamamatay sa sakit. Dahil ang Diyos ay kasama natin araw at gabi. Kaya paniwalaan mo ito, laging maulinigan mo ang tinig ng Diyos at ang salitang ito ay magpaulit-ulit na malakas mong naririnig. Kaya napakahalaga, the new and the now. Kapag narinig mo ang bagong ginagawa ng Diyos, humakbang ka agad, sumunod ka agad, gumawa ka agad. Naalaala ko noon na nag-uumpisa pa lang ang simbahan at gawain ito sa isang maliit na garahe sa Muntinlupa. At ang aking pananalig ay uunlad kami doon sa garahe. Pero kahit ano ang gawin ko na misyon at paghamon na marami ang dumalo, hindi dumami-dami, naglagay na ako ng tolda sa kalsada, pero napupuno lang ay yung maliit na grahe at siksikan ang 60 na tao doon. At ako ay nagtanong sa Diyos at ang sabi ko, Panginoon, di po ba ako'y dumalangin, ako'y humiling sa iyo na magdala ka ng maraming kaluluwa? Bakit po hanggang loob lang kami ng garahe? Bakit po yung tent na inilagay ko doon ay walang nadaragdag kung meron mang kaunting-kaunti? At ang sabi ng Diyos, walang tatagal dyan, Greg, dahil napakainit. Naisip ko nga, kung ako hindi rin ako tatagal doon sa tent lalo na pag summer. Sabi niya, humakbang ka, lumipat ka. So, yun po ay hamon na may utos. Pero hindi pa rin ako nakinig. Una, dahil walang pera.
Pangalawa, saan naman kami pupunta ay mataas ang halaga pag lumipat kami ng lugar. Yung garahe libre. At ang isang taong mahilig sa libre, hindi uunlad. Ulitin kong muli, ang taong mahilig sa libre ay hindi uunlad. Kaya, ang sabi ko, Panginoon, hindi ko po kayang humakbang. So, inaamin ko po yung aking kahinaan. Huwag kang magbabalat kayo sa harapan ng Diyos dahil alam niya ang ating pagkalikha. At minsan, naimbitahan ako na magpastor sa isang malaking simbahan dito sa Green Hills. Kumpleto ang gamit. Napakalaki ng piano. Pero walang miyembro. Dahil iniwan yung pastora ng kanyang mga miyembro. At ang sabi, tulungan mo po ako, pastor. Pero ang una pong sasabihin ko sa inyo, wala po kaming pang-stipend. Ang sabi ko, pastora, hindi ko po kailangan ng stipend. Ang kailangan ko po ay ang pagkakataon na maituro ang salita ng Diyos. At siya natuwa dahil libre ako. Amen? Pero later on din ay nakita niya na kailangan din ang pangmasahe dahil wala pa akong sasakyan noon, kaya pamasahe. Hindi po pangmasahe, kundi pamasahe, pambayad sa sasakyan. At dahil napakaganda ng lugar, ako'y nainganyo. At ang sabi ko sa aking mga namumunong kasama ko, mag-secret balloting tayo. So sila po ay 11 at ako 12, hindi ako boboto, sila lang 11. At ang kanilang pagboboto ay ito, sino ang payag na tayo ay pasakop na doon sa simbahang nasa Green Hills at alisinan natin ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. So, lumitaw po ang kanilang pinili. 10, at yun ang gusto ko, 10 ang payag. Isa lamang ang ayaw. At dahil masayang-masayang puso ko, isang ka naman galing ka sa garahe at napakalaki ng piano, wala nga lang pianista. At napakalaki ng lugar sa Vera Mall at napakaganda ng lugar. Air condition. Tapos ako ay matagal sa garahe. Natukso ako na hindi na baling mawala ang biyaya ng Diyos na pangalan. Ganon din naman. Hindi ko na po babanggitin ng pangalan. Pero pupunta na kami. Sabi ko, eto napakalinaw. 10-1. So sino ang nanalo? Palakpakan sila. 10 ang nanalo. So sabi, dahil ako ang judge, sabi ng banal na espiritu, sabihin mo sa kanila, natalo yung 10, ang nanalo yung 1. Sabi ko, Panginoon, bakit po ganon? Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship.
sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregranti.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Kung boses ko, kailangan 100%. Hello. Yan sabi ko sa kanila, ang nagwagi ay yung isa. Yung dissenting voice, ayaw. Nawala yung simbahan, tuloy-tuloy ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan makikinig ka sa boses ng Diyos. Amen. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Siya ang mamamahala ng ating buhay because Jesus Christ is our controlling agent. He is our advocate. Kaya atin pong unawain, meron siyang bagong gagawin sa iyong buhay ngayong gabi. Sa Isaiah 42 verse 9, ating siyasatin yung mga bago na gagawin ng Diyos. At ang sabi sa Isaiah 42 verse 9, Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. So ating pansinin po, yung unang bahagi ay prophetic, ang ibig sabihin ay future time. Pagmasdan ninyo at unawain, yun po yung behold. Pagmasdan ninyo at unawain ang mga dating mga bagay ay natapos na. Amen. Sabihin mo, ang lahat ng kahirapan sa iyong buhay natapos na. Ang lahat ng sakit at karamdaman sa iyong katawan ay natapos na. At mga bagong bagay na ang aking ipinapahayag. Hallelujah. At bago ito bumukal, sasabihin ko ang mga ito sa inyo. Before they spring forth, I tell you of them. So ating pansinin po na ang Diyos po ang magpapahayag kung ano yung bago niyang gagawin. Amen po ba? Then sa 43 verse 19, atin pong titingnan yung kaniyang sinabing mga bagong gawain. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. So sa sandali na uumpisahan ng gawin ng Diyos ang bago sa iyong buhay,
Tandaan mo po, your wilderness is your accumulated problems. Your desert, yun pong hopeless situation of your life. At ang sabi niya, I will make a way. Magkakaroon ako ng landas para sa iyo sa lugar na ikay punong-puno ng suliranin. At ikaw ay bibigyan ko ng mga ilog sa gitna ng iyong kawalan. Wow! Amen. At yun po'y bago. Yun po ay kakaiba. Yun po ay pambihira. And then sa 48:6, thou hast heard, see all this. And will not you declare it? I have showed thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them. Narinig ninyo. Nakita ninyo ang lahat ng mga ito. Hindi mo ba ito ipapahayag? Ipinakita ko sa inyo ang mga bagong bagay mula ngayong oras na ito. At maging ang mga nakatagong mga bagay, hindi nyo ba ito na lalaman? Kaya kailangan alam natin yung mga bagong ginagawa ng Diyos. So ano ba ang mga bagong ginagawa ng Diyos? Atin munang tingnan ang kasaysayan ng Israel. 450 years sila ay bondage slaves sa Egypt. After Egypt, ano ang sumunod na kanilang na nangyari sa kanila? 70 years of exile under the Babylonian Empire. And then, pagkatapos po noon ay dumating ang Mede-Persian Empire, tapos dumating ang Grecian Empire, then Roman Empire. Yan po nasa world history at nasa Bible history. At pagkatapos po ng Roman Empire ay ang British Empire. At pagkatapos ng British Empire ay Spanish Empire. At ang huli po ay United Nation Empire. Watch out! So makikita po natin dito na ang tinutukoy ng Diyos ay ang kanyang bayan. Ang kanyang bayan, ang hari lamang ay ang Panginoong Hesukristo. At ikaw at ako ay kasama sa bayan ng Diyos dahil kay Hesukristo. Kaya ating pansinin, lalo na sa panahon ng wakas, iba ang gagawing paggawa ng Diyos sa kanyang bayan. Sapagkat ang kanyang bayan ay labis niyang iniibig, kaya mag-abang ka sa malalaking himala na gagawin ng Diyos sa iyong buhay kung talagang ikay naniniwala at umaasa at nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay may gagawing bagong bagay at ang iyong pagsunod ay ngayon. The new thing has to be obeyed now. Hindi mo ipagpapaliban. Wala kang gagawin kundi paniwalaan na may maganda kang kinabukasan, paniwalaan na nalaman ka ng isipan ng Diyos, paniwalaan na labis ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, paniwalaan na inaayos ng Diyos ang iyong mga lakad, paniwalaan na nasa kamay ng Diyos ang iyong mga paa. Lahat po yan nasa Biblia. Lahat ng sinabi ko nasa Biblia na hindi ka lulublob sa kumunoy. Hindi ka malulunod sa mga ilog ng problema. Sa halip, ikaw ay lulutang sapagkat ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Ang Diyos ang laging nakapaligid sa iyo at kailanman hindi kanya hahayaan na madaig ng mga suliranin. You will always be on top of all circumstances. Because you are special to God. Special ka sa Diyos, kapatid. Special ka. Naniniwala ka bang ikay pambihira sa Diyos? Amen. Kaya nga po, unawain nating mabuti. Ang kanyang pagdalaw ay sa pamamagitan ng ulan. Kaya mag-enjoy ka pag umuulan. Iyong ilarawan at mag-imagine ka na ang ulan ay palatandaan ng pagpapala. Hello? At pag bumabaha, sabihin mo, ganito rin ang mangyayari sa personal kong buhay. Babaha din ang kasaganaan sa aking buhay. Amen? Huwag mong ikalulungkot ang ulan, sapagkat ang ulan po ay isang larawan. Pansinin po natin, sa James 5:7, pakikita ko po sa inyo ang ulan. Now, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold,
The husbandman waited for the precious fruit of the earth, and had long patience for it, until he received the early and latter rain. Kaya kung titingnan po natin, hindi lamang tayo anak ng Diyos, tayo rin ay magsasaka. Dahil ikaw at ako ay nabubuhay dahil sa pagtatanim at pag-aani. Kaya pansinin po natin, what are the seeds that we possess? Ano ba yung mga binhi na nasa atin? Your talent is a seed. Hello? Your money is a seed. Your 24 hours is seed. Kung saan mo inilalagay yung 24 hours mo, yun ang iyong pakikinabangan. Kung saan mo ginagamit yung talento mo, yun ang babalik sa iyo. Amen po ba? Kaya nga, ang isang magsasaka, kapag naararo na niya at naihanda na niya yung kanyang taniman, hihintayin niya dahil noon walang National Irrigation Administration. Nung panahong yun, kailangan ang patubig ay galing sa langit. Hello? Kaya ating unawain, the early and latter rain, yung unang ulan at yung huling ulan. So ang unang ulan ay sa pagtatanim at ang huling ulan ay sa panahon ng namumunga na yung mga puno. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis, Silawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Aanihin mo na yung iyong naitanim. At pansinin din po natin, yun ang pamamaraan ng Diyos kung paanong ang ulan ay dumarating. Sino po dito, kahit po ang pag-asa, hindi nila ma-determine kung anong eksaktong oras na darating ang ulan. Subalit, ang pagdating po ng Panginoon ay tiyak.
Naniniwala ka bang malalaman mo ang pagbalik ng Panginoon? Sa Hosea 6:3, dito po'y makikita natin, at ang sabi po dito sa pagbabalik ng Panginoon, then shall we know it if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto me, to us as the rain, as the latter and former rain unto the earths. So pansinin po natin, ito ay malalaman natin kung tayo ay susunod para makilala natin ang Panginoon. So napakaliwanag po na ang ating dapat gawain araw-araw ay kilalanin natin ang Panginoon. At pansinin po natin, ang sabi rito, ang paglalakad ng Panginoon ay nakahanda katulad ng pagdating ng umaga. Meron ka po bang natandaan na hindi nag-umaga? Lagi pong dumarating ang umaga. Pag alas 5 ay tumitilaok na ang manok at pag minsan alas 4 ay tumitilaok na ang manok. So lagi pong darating ang umaga. Kaya maliwanag po na ang Diyos ay lagi rin darating pagkagising mo sa umaga. Bagamat siya kasama natin sa pagtulog. Amen? So, pansinin po natin, and He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earths. So nais ko pong ipaunawang mabuti. Kailan nag-umpisa? Ito po spiritual na. Kailan nag-umpisa ang early rain? At atin pong pansinin na ang early rain ay nag-umpisa sa Passover nung mamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Egypt. So yun pong Passover ay isang pag-alaala sa early rain o pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang bayan. At pansinin din po natin sa simbahan po ay makikita natin na ang early rain ay bumaba nung sa Book of Acts chapter 2. Napuspos ng banal na espiritu ang mga mananampalataya kay Jesucristo. At kailan yung latter rain? At pansinin po natin, ito pong latter rain na ito po'y tumutukoy sa pagdating ng banal na espiritu, bagamat ang banal na espiritu ay nasa ating puso, nasa ating kaluluwa at ang Panginoon nasa ating puso. Ano ang ginagawa ni Jesucristo sa iyong espiritu? Si Jesucristo ay namamagitan sa iyo. Jesus Christ is interceding for you. Kaya wala ka pong talo. At ano ang ginagawa ng banal na espiritu sa iyong kaluluwa? The Holy Spirit is interceding for you. Kaya nga, kung ikaw po'y magsisiyasat, maintindihan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Magsiyasat ka lang, trabaho po ito. Magsiyasat ka lang, may ginagawa sa iyo ang Diyos at ikagugulat mo, yung akala mong kabiguan mo, hindi pala kabiguan, kundi yung pintuan sa iyong tagumpay. Amen po ba? Magi tayong seryoso at ating alamin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin araw at gabi dahil meron po siyang ginagawa. At para maintindihan ito, read your Bible and pray. Amen po ba? Sapagkat itong huling panahon, tandaan mo po ito, sasama ang panahon. Yun pong tinatawag na CERN, yun po ay isang scientific success. At alam niyo po ba yung nasa harapan ng gusaling yun? Yun pong goddess na ang pangalan ay Shiva, S-C-E-V-A. Ibig sabihin, the goddess of destruction. Yung CERN pong yun ay pangwasak. Pero tandaan mo po na hindi magtatagumpay ang dyablo sa iyo at sa akin because of the combined, wait for this, the combined falling of the rain, the first and the latter rain. Yun po'y magsasanib at ang latter rain ay 8 times greater than the first rain. Kaya yun po ay isang major revival na mangyayari, huling revival na magaganap sa ibabaw ng lupa at sinasanay tayo to be revived in healing, to be restored in blessing. What for? So that ating may pagpatuloy na ang ebanghelyo may pangaral at maraming kaluluwang maligtas, sa gayon darating na ang Panginoon sa ulap. Amen. Kaya nga, unawain mong mabuti, mahalaga ka sa gawain ng Diyos. Sabihin mo, ikaw ay isa sa malaking instrumento ng Diyos sa darating na revival. Kaya nga, unawain mo, hindi ka walang kwenta, hindi ka walang halaga, kahit na ano ang iyong nakaraan, ikaw ay makapangyarihang gamit ng Diyos at matagal ka nang dinidevelop ng Diyos. Kaya ngayong gabi, sabihin mo na develop na ako.
handa na ako. At ano ang kahandaang mangyayari sa iyo? Nais kong iyong maintindihan mabuti, banal na Espiritu, ipaunawa mo po ang katotohanan ito sapagkat ikaw po'y laging nagmamalasakit at ikaw ay laging nagsisiwalat at ito'y maintindihan ng bawat isa at ito ay maging buong buhay nila. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. So ano po ang ating gagawin? So sa Jude, chapter 1, verse 20, ito po ang ating gagawin. But you, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So kailangan po na itayo mo, buuin mo, at patatagin mo ang iyong sarili sa iyong napakabanal na pananalig. So paano ka magiging matibay sa iyong banal na pananalig? Ano ba ang pananalig? Tatlong sangkap, combination of three elements. Your belief, your trust, and your hope in Jesus. So patatagin mo ang banal mong pananalig, magpatuloy kang naniniwala, nagtitiwala, at buhay ang pag-asa sa Diyos. Then pray in the Holy Ghost. Manalangin ka sa banal na Espiritu. So, ang speaking in tongues ay isang kasangkapan sa pananalangin sa Espiritu. And then sa verse 21, ang sabi po doon, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So atin pong unawain, kapag maunlad na ang iyong pananalig, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. At laging tumingin ka at abangan mo ang awa ng Panginoong Hesukristo patungo sa walang hanggang buhay. Idagdag pa natin dito ang Hebrews 4:16. Dahil napakahalaga po yung pananalig, pagsasalita sa ibang wika, at paglapit sa pag-ibig ng Diyos at paggamit sa awa ng Diyos. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, kaya nga tayo ay pumunta tayo ng may katapangan sa trono ng grasya upang makamit natin ang awa at masumpungan natin ang grasya to help in time of need. So, pansinin po natin, the throne of grace is the place where mercy dwells. So, pag lumapit ka sa Diyos at ikaw ay nabuhay sa awa ng Diyos, makasusumpong ka ng biyaya para magamit mo sa oras ng pangangailangan. So ano po ito? So ang grasya po ay karunungan ng Diyos, katalinuhan ng Diyos, kakayahan ng Diyos. At ikaw, pag napuspos ka ng grasya dahil tayo'y araw-araw na kinaawaan, mag-iiba po ang buhay mo. Ibang-iba po ang magiging desisyon mo sa bawat araw. Kaya God is doing new things for us in our time, and it has to be done now. Kaya sa kabuuan po, dahil po nalaman natin at natutunan natin yung ginagawa ng Diyos at ito ay sa paraan at pamamagitan lamang ng pagbaba ng banal na Espiritu. Bagamat ang banal na Espiritu ay nasa atin dahil ang katawan natin templo, subalit yung kapuspusan ng kapangyarihan ay kailangang araw-araw nating kunin. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa bawat paggising, puspusin mo ako, banal na Espiritu, ng iyong kapangyarihan. Nasa atin ang banal na Espiritu, hingin natin ang kapuspusan ng kanyang kapangyarihan at ikaw ay biglang aawit at sasamba ng walang tapos. Magiging palaawit ka sa Diyos, there will be melody in your heart, you will sing praises, you will sing spiritual hymn and songs. At ikagugulat mo, biglang imumulat ng banal na Espiritu ang paraan kung paano ka makapalulutas ng mga suliranin at isa-isa ang suliranin mo ay mapagtatagumpayan mo, ang krisis mo ay mapagtatagumpayan mo, ang pagsubok mo ay malalampasan mo
At ang dahilan ay ang banal na Espiritu. At ito para maunawaan at maintindihan natin, isagawa natin ang salita ng Diyos na inyong narinig ngayon. Manalangin tayo, O Diyos na dakila amang makapangyarihan. May bago kang nakatakdang at nakaambang gawain. Ipaalam mo sa iyong mga anak na labis na iniibig mo kung paano ito nila maiintindihan at mauunawa. At hilingkot dalangin na ibigay mo ang kakaibang lakas ng karunungan sa bawat isa, higit kaysa nakaraan. Pagpalain mo ang lahat at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. God bless you po. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. Natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday Worship Service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan.
At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregranty.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.